Good morning, my brothers and sisters. Jesus is risen. Pag sinabi ko yon, ang sagot ninyo ay, Alleluia. No? At pag sinabi ko namang Alleluia, ang sagot ninyo ay, Jesus is risen. Tingnan nga natin kung sino ang gising na sa umagang ito. Jesus is risen. Alleluia. Ayan, palapakan natin ang ating mahal na ina at ang ating Panginoon. Isang ngang napakagandang umaga ang ating nasilayan ngayon. Iba sa lahat ng mga umaga na nasilayan natin sapagkat sa umagang ito ay ginugunitan natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit meron tayong pananampalatayang Kristiyano. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakatipon sa simbahang ito. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag na Katoliko Kristiyano, sapagkat ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Sabi nga ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, kung ang Panginoon ay hindi muling nabuhay, ang ating pananampalataya ay walang silbi. Sapagkat kahit siya ay isinilang sa sabsaban, kahit siya ay binatak niya ang kamatayan, kung hindi siya muling nabuhay, lahat yan ay walang kwenta. Ang lahat ng nangyari sa panahon at buhay ng ating Panginoon ay nagkaroon lamang ng halaga dahil siya ay muling nabuhay. Ito yung good news. Every time that we proclaim the gospel, lagi nating sinasabi ang mabuting balita ng Panginoon. Ang gusto naming iparating sa inyo ay ito, na si Jesus, bagamat siya ay nahirapan, pinatay, ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. Wala nang hihigit pa sa balitang yan, my brothers and sisters. Sapagkat lahat ng yan ay kayang-kaya niyang sakupin ang lahat ng mabubuting bagay na nandito sa lupa. Sapagkat alam natin lahat ng bagay na meron tayo, material man o espiritual, ay lahat yan ay galing sa Panginoon. Kaya nga tayo, na mga tao na naniniwala kay Jesus na siya ay muling nabuhay, ay tayo'y buhay na buhay din sa ating pananampalataya, sa ating pagmamahal at sa pag-asa. Meron pa akong tatlong bagay na gustong sabihin sa pagtatagpo ng mag-ina ngayong umaga. Ang ating pagbasa ngayon ay sinasabi na mas mapalad ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito kesa sa nanay ng ating Panginoon na si Maria. Una, ang tuwa ay hindi mo kayang itago. Tama? Kapag ikaw ay masayang-masaya, hindi mo yan kayang itago. Yan ay lalabas at lalabas na sa iyong pagkatao, sa iyong labi, sa iyong mga mata, sa iyong mukha. Lahat yan ay hindi mo pwedeng itago. Yan ang pinapakita sa atin ng ating mahal na ina ngayong umaga. Ang kanyang tuwa, ang kanyang galak ay hindi niya pwedeng itago. Kaya kanina nung tayo kumakanta ng Gloria, ay parang na-imagine ko yung mukha ng ating mahal na ina na muli niyang nakita ang kanyang anak. Imagine mo, 3 days ago, nakita niya yung kanyang anak na pinarosan, ipinako sa krus. Just imagine that loneliness, that despair na nandun sa kanyang puso. Imagine mo yung, siguro nagtatanong ang ating mahal na ina, totoo ba yung sinabi ng anghel ng aking anak ay anak ng Diyos? Pero bakit gano'n ang nangyari? Wala siyang kalaban-laban. Siya'y namatay, siya'y inilibing. Imagine mo yung kalungkutan na yon. Iisa lamang ang kanyang anak. Iisa lamang ang kanyang anak at siguro sa panahon na ito, wala na rin si San Jose. Mag-isa na lamang si Maria.
Sumari ang tanong ni Mama Mary, paano na ako ngayon? Wala na ang aking anak. Pero 3 days later, merong napakagandang balita na dumating sa kanya at sinasabi sa kanya na, huwag kang mag-alala, buhay si Jesus, nakita namin. Halika, tingnan mo ang ating Panginoon. Imagine that joy na nandun sa puso ni Mother Mary. Yung galak, hindi niya kayang itago sapagkat alam niya yung kanyang pinakamamahal na anak ngayon ay buhay na muli. Pangalawa, my brothers and sisters, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay nagdadala ng luha. Ito yung tinatawag nating tears of joy. Hindi lahat ng luha ay dahil ikaw ay nasasaktan. Merong mga luha dahil ikaw ay napakasaya. Ang dami pong mga tao kung nakitang ganyan, umiyak sila dahil sa sobrang saya. At ito ang iyak ng ating mahal na ina. Pagkikita mo sa kanyang mukha, hindi man siya nakangiti, pero makikita mo the tears of joy is flowing from her eyes because the joy that cannot be expressed by human words. Ito yung tuwa na sa pamagitan lamang ng luha, niya may papakita kung gaano siya kasaya na ang kanyang anak ay muling nabuhay. And then third, my brothers and sisters, is that this salubong brings hope for her. Ano ibig sabihin nun? Nagkaroon ng pag-asa ang ating mahal na ina. Na ngayon, alam niya na hindi na lang siya nag-iisa. And the greatest and the only gift that Jesus gave it to her is that when Jesus brought Mother Mary, body and soul with Him in heaven. And today, habang tayo nandito, nagdiriwang ng salubong, they're looking at us, body and soul in heaven, together. They cannot be separate. Hindi mo pwedeng paghiwalin ang ang ina at ang anak. Kung nasaan ang ina, nandoon din ang anak. Kung nasaan ang anak, nandoon din ang ina. Ang pagsalubong natin sa pagkabuhay ng ating Panginoon ay pag-asa rin po sa atin. Ito'y nagbibigay ng pag-asa sa atin na sinasabi ng Diyos at sinasabi ng Mama Mary na yung mga pagsubok na dumaraan sa inyong buhay, ang sinasabi niya, lahat yan ay yung mapagtatagumpayan. Lahat yan ay magiging alaala na lamang sapagkat darating ang panahon ng sinasabi ng ating mahal na ina na ikaw din ay magagalak. Ikaw din ay luluha dahil sa galak at ang puso mo ay mapupuno ng pag-asa. Yan ang ating kinakapitan every year, my brothers and sisters, na kung saan sa 40 araw na ating paghahanda para sa araw na ito, ito yung dahilan kung bakit hindi kayo kumain ng karne. Ito yung dahilan kung bakit hindi kayo kumain ng kung anong mga isinuko ninyo sa Panginoon sa loob ng 40 days. Ito yung dahilan kung bakit kayo natutong mas magdasal. Ito yung dahilan kung bakit kayo nagbigay ng tulong sa kapwa. Ito yung dahilan kung bakit kayo nagsakripisyo dahil sa iyong pagmamahal sa ating Panginoon. Ngayon, ang sinasabi ng Diyos sa ating lahat, mahal na mahal niya tayo. Mahal na mahal niya tayo. Ang sinasabi niya sa atin, ang aking pagkabuhay ay pagkabuhay din ninyo. No? Merong mga tao po dito ngayon na para bang ang kanilang buhay ay bukmistulang patay. Ibig sabihin, minsan walang ligaya, minsan maraming mga problema, minsan ay maraming mga pagsubok. Pero ang sinasabi ng Diyos, lahat yan ay yung mapagtatagumpayan basta manalig ka lamang sa Diyos na buhay. So my brothers and sisters, pakibati natin yung ating mga kapatid, ang ating mga katabi. Sabayin natin sa kanila, ngumiti ka kasi Easter na. Okay, at sabihin mo rin,
gumising ka na kasi Easter na. Tayo po ay masaya sa araw na ito. Kaya dalhin din natin yung saya na ito sa mga taong nalulumbay. Kaya nga sabi nga ni Pope John Paul II, sabi niya that we are the people of Alleluia. No? Ang ating salita daw is Alleluia, sapagkat tayo magdadala nitong mabuting balita sa buong mundo. Kaya pagdasal po natin na nawa maging kasangkapan tayo ng Panginoon na yung puso natin ay punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng galak, at punong-puno ng pagmamahal.